Malinta Elementary School sa mga paaralan kung saan ipinatutupad ang bagong patakaran ng DepEd. Yung mga estudyante roon, inihahatid sundo sa mga mas maluwag na eskwelahan para iwas siksikan. Mula sa Valenzuela, may ulat on the spot si Steve Gainisa. Steve? Iyan, dito tayo ngayon sa West o sa Karuhatan West Elementary School sa lungsod pa rin ng Valenzuela. Nasa ikatlong palapag tayo ngayon at nandito sa tatlong classroom na ito, Pia, inilipat yung tatlong section ng grade 5 mula sa Malinta Elementary School, Pinalagad Annex. Kung may papakita natin sa inyo yung video dun sa eskwelahan na yun kanina, para sa 1,043 na student population, meron lang kasi silang 9 na classroom doon. Kaya yung kanilang mga estudyante na nagsisiksikan sa 6x5 na sukat ng classroom, tatlo sa isang bangko. Ang ideal supposedly, Pia, ay 7x9 para sa 45 na mga mag-aaral. Kanina, kung makikita mo dun sa mga video ngayon, ay may mga estudyante na nakasalampak na lamang sa sahig, nagsusulat gamit yung nagsusulat dun sa mismong bangko. Yun yung ginagawa nilang mesa. Yung kanilang computer room, Pia, ay ginagamit na rin bilang classroom. Nung nakaraang taon, yung kanilang covered court ay ginamit din na makeshift classroom. Hinati yun para magkasya yung dalawang klase. At doon nga ay medyo maingay. Yung mga guro, imbes na magturo, ay nauuwi na lamang daw sa pagsaway. Nasaksihan din natin yung classroom activity kanina doon sa isa sa mga section doon. At imbes na makakasayaw sila ng maayos, makakapagtaas ng kamay, hindi na nila magawa dahil sa sobrang sikip. Ang sabi sa atin ng kanilang principal na si Ma'am Riza Escobido ay yung class structure kasi nila doon para lang talaga supposedly sa primary, grade 1 hanggang grade 3. Ang kaso nga, nagkaroon ng pagkakataon na umabot ng hanggang grade 6 hanggang sa hindi na nila makontrol yung dami ng enrollment. Kaya ngayong taon, nagdesisyon sila na ilipat na yung mga estudyante ng grade 5. Kanina, sinamahan natin sila mula dun sa Malinta Elementary School. Sakay sila ng service van ng LGU at mula roon mga 5 hanggang 10 minuto yung binyahe ng mga estudyante na pumila doon alas 10 pa lamang ng umaga para makasakay sila ng libre at maihati dito. Mainit naman silang tinanggap dito. Nagkaroon pa nga ng pagpoprograma at formal nang itinurn over yung kanilang mga Form 137 para opisyal na silang maging estudyante dito naman sa Karuhatan West Elementary School. Pasukin natin ngayon, Pia, yung kanilang classroom. Nandito ngayon tayo sa section Molave. Okay ba kayo dito? Ano mas gusto nyo? Yung dati yung classroom o yung classroom nyo ngayon? May kausapin siguro natin yung isa sa mga estudyante nila. Ito, mukhang bibo to, Pia. Tanungin natin. I-describe mo nga sa amin yung classroom mo dati at saka yung pagkakaiba ngayon dito sa nilipatan nyo. Mainit. Dito po lamig-lamig po. May presko. Opo. Yung mga upuan ninyo, kumpara noon, Maluwag-luwag po dito konti kaysa po doon masikip. mas makakapag-aral ka ba ng maayos? Opo. Okay. Ang isa sa requirement ng DepEd, Pia, dapat may maluwag din na espasyo na malalakaran yung mga guro. Kasi importante na ma-check din nila yung performance ng kanilang mga estudyante. Kausapin natin si Mr. Clark Bonifacio. Sir, kamusta ho yung paglipat ninyo kanina at saka conducive na ho ba ito para mas makapag-aral at makapagturo kayo ng maayos? Very conducive kasi ang learning dito kasi nga maluwag, tapos presko yung hangin, mahalaman yung kapaligiran. Kaya gusto ng mga bata rito talaga kumpara doon. Last year ho ba, ano yung sitwasyon nyo doon? Kasi congested na congested kami, masikip, overcrowded. Napakalit ng kwarto, tapos yung bata 55, 56. Hindi maganda ang learning. Pati itong si Sir, maraming salamat po Sir, ay nalipat na rin siya. So parte na siya ng Karuhatan West Elementary School sa ngayon. At itong mga estudyante na ito, afternoon shift sila. So alas 12 hanggang alas 6 ng hapon mamaya yung kanilang klase. Susunduin din daw sila nung service mula naman doon sa local government unit. At sinisigurado nila na tatapusin nila dahil nakabudget daw ito sa hanggang 1 taon hanggang sa makahanap ng permanenteng relocation site yung Malinta Elementary School, Pinalagad Annex. Pia. Okay, so Steve, hindi ibig sabihin na dahil dyan sila naka-enroll ngayon, hanggang sa pagtatapos nila or pagdating ng 8th grade o hanggang 12th grade, dyan na rin sila gagraduate. Talagang may chance pa rin na bumalik sila dun sa dati nilang eskwelahan or hahanapan sila ng ibang permanenteng malilipatan?
Yan yung pinag-aaralan pa nila kasi temporary solution lamang ito, Pia, dahil wala ngang classroom na pwedeng paglagyan dito sa mga estudyante na ito. Ang sinasabi nila, kapag na-plansya na raw yung relocation site, pwedeng maibalik pa rin sila. Pero sa ngayon, ngayong school year na ito, ay bahagi na sila ng Karuhatan West Elementary School hanggat wala pang permanenteng school building na naitatayo para sa kanila, Pia. At Steve, nabanggit mo si Mr. Bonifacio, galing din siya doon sa dating eskwelahan. No? Ilan yung mga guro na inilipat rin or hinanapan ng ibang paaralan? 3 yung mga guro na nailipat dito at bawat isa sa kanila kasabay na rin dun sa service kasi kinakailangan, Pia, ilista nila dun sa kanilang logbook yung mga pangalan ng mga estudyante na kasabay nilang pumapasok para nang sa gayon ay yung accountability baga na yung mga estudyante hindi mawawala kung saan-saan na lamang mapupunta o masasakay sa ibang sasakyan kasi importante na ligtas din silang makakarating dito sa eskwelahan hanggang sila ay makauwi pagkatapos ng kanilang klase, Pia. At Steve, ito panghuli na lang dahil mukhang mas maaliwalas no, yung kanilang classroom ngayon. Kamusta naman yung ventilation? Kasi minsan kahit na maraming bintana, wala namang hangin na pumapasok. May mga electric fan din ba dyan? Nako, eto silipin natin. Isa lamang yung gumaganang ventilador dito, Pia. Yung ibang mga ilaw, hindi pa nakabukas binuksan kanina pero hindi gumagana. So, papalitan na lamang daw yan. Pero ang maganda dito, nasa 3rd floor tayo, yan, no? Nararamdaman ko yung hangin. Kahit papaano, napepreskohan yung mga estudyante kumpara dun kanina sa pinanggalingan nila na limitado yung bintana. Kahit 3 yung ginagamit nilang electric fan, para kang nasa pugon sa init. Kaya marami dun talaga namang nakatanggal na yung kanilang mga uniforme. Sa ngayon, kahit papaano, presko naman kayo, di ba? Ayun, kasi may hangin. Alright, nako Steve, importante talaga na maganda yung paligid para mas ganahan yung mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.